remind din natin sila na dapat yung mga classrooms natin are free from clutter. So alisin yung mga decoration, nakadikit, kung ano yung mga nakasulat, lahat yon. Dapat malinis ang ating classrooms so that ang attention ng ating mga estudyante ay nandoon sa teacher sa harap or doon sa libro or sa ginagawa nila doon sa harap nila. So this is my new classroom, my non-decorated classroom. Yan, so, makikita nyo almost plain na po yung mga walls. So ang idinagdag ko nga po ay yung aking bagong teacher's chair and table kasi masyadong bare dito, kaya nilagyan ko siya ng bagong table. So, ganito po ang itsura ng aking bagong classroom. Wala na pong nakasulat sa mga walls. So, what's in my classroom? Stand fan, one cabinet, desktop computer, wall fan, and another wall fan. Yan. So, bali, ang wall fans po dito sa classroom ko ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. At dalawang stand fan para po sa aking mga pupils, para po hindi sila mainitan pag kami ay nagkaklase. So, meron po tayong maliit na mirror for personality check. Ayan. So, nakapagkabit na rin po tayo ng curtain, blue and pink. So, dati po, may mga nakasulat ng murals dyan sa wall na yan. Ngayon ay wala na, malinis na, maaliwalas ng tingnan. So, meron din po tayong isa pang big cabinet na kung saan dito ko po inilalagay ang aming mga laboratory apparatus, yung mga kailangan po sa pagtuturo sa science like human torso, yan, yung mga models po ng yan. So, meron din po tayong water dispenser, naka-ready na po para sa aking mga new sets, new batch of learners para hindi sila mauhaw. So, meron na din po itong kalagay na mga disposable cups. Pero, i-require ko po sila na magkaroon ng kanya-kanyang drinking bottle para po maiwasan yung sobrang kalat. Divan, yan, dyan po nakalagay yung aming mga cleaning materials like walis tingting, tambo, basahan, nandyan po yun. So, meron pa po isang table dito. Yung dati ko pong table, hindi ko inalis kasi dito po ang magiging place ko para sa printing. Ayan. Doon po sa table na maliit, lalagay ko doon yung aking printer na kung saan dyan ako magpiprint ng mga reports at test papers ng aking mga learners, mga activities. So, meron po tayong small na table, working table. Gagamitin ko po yan pagka ako'y nag-discuss. So, meron din po akong television set with sound system na siya kong gagamitin sa aking pagtuturo. Sa taas, yan, plain na po. Dati, meron ditong frame, display board, inalis ko na din po. Sa taas, kung maaalala nyo ako doon sa aking previous video, may nakalagay po dito, honesty is the best policy. So, ayan, binura ko na rin po. Another wall fan. Kung mapansin nyo, merong yellow box doon sa sulok. Ayan.
Napakahalaga po ng yellow box na yan. Ang tawag namin dito ay beautiful box. Bakit beautiful? Kasi lahat ng kalat na papel, hindi ko po ipinapatapon. So, dyan po namin inilalagay. Tinuturo ko po sa aking mga learners yung waste segregation at yung mga papers po iniipon namin, ibinebenta po namin. O, diba? Income generating. So, dito naman po, dati meron din pong murals. Yan. Kung mapapansin ninyo, maliwanag na, maaliwalas na ang paligid. So, binura ko na rin po. Dati may display board yan sa ilalim ng wall fan na yan. Ngayon ay wala na. So, bakit may isang table na maliit? Ito po ay pinasadya ko dahil diyan ko po ginagawa yung remedial teaching. Ayan. So, diyan ko po tinuturuan yung mga learners ko na may kahinaan o kailangan ng remedial teaching. Like, for example, sa reading, yan, sa writing, sa math, yan. Diyan po kami one-on-one dyan. So, bawat nakalagay po sa aking classroom ay nagagamit. So, yun. Stand po yun para sa mga payong. Ayan. So, ayan po ang aking teacher's table sa likod. So, ayan. And then, ito po yung kanilang table. Hindi po kami gumagamit ng desk dito sa aking room. Table po ang ginagamit namin. Kasi, one time po, meron akong mga pupils na ang lalaki. Ang gamit po namin ay desk. Hirap na hirap sila. Kaya nagkaisa po yung mga magulang na mag-put up ng mga chairs. At yung table naman po, ako po yung personal na nagpagawa. So, kaya ito ang aming class home na kung saan August 29 ay mapupuno ng new batch of learners. So, masaya yon. Iba't ibang ugali. So, more than 30 po ang aking magiging pupils na nandyan na yung mga may makukulit, may mababait, may tahimik, may magaling, may medyo magaling, may hindi masyadong magaling. Pero, sabi nga, ang focus natin sa ating classroom, ang bida sa classroom na ito, ay ang aking mga learners. So, thank you for watching.